Pagrebisa sa Revised Penal Code ang tinalakay ng Subcommittee on Penal Laws ngayong araw. Lain itong malinaw pa ang mga saklaw na mga batas sa pagpapataw ng parusa sa krimen na nagawa ng isang akusado. Live mula sa Batasang Pambansa si Julian Bunag, una sa balita. Julian? Greg, 30 panukalang batas ang nakatakdang busisiin ng Subcommittee on Penal Laws ngayong araw. Ito ay pawang nakasentro sa mga criminal offenses na maaaring ikaso ng isang tao o isang individual. Kabilang na nga dito, Greg, ang House Bill number 1041 ni 4Ps Party List Representative JC Abalos na layong alisin ang gender bias sa mga kasong adultery at gayon din ang House Bill number 1188 o ang FPJ Act na inihain ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe na nakatuon naman sa pagpapatibay ng kalayaan at proteksyon sa mga mamamahayag, pag-aalis ng criminal libel, civil remedies at pagsusulong ng malaya at responsableng pamamahayag. Pero ang pinakapangunahin na tinalakay sa komite ang House Bill number 4374 na naglalayong amyendahan ng Act number 3815 o ang Revised Penal Code kasama ang pagrebisa sa iba pang penal laws sa bansa sa pagdinig na katuon ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at pamantasan sa Article 3 ng panukalang batas. I think I would like to respectfully suggest perhaps this sentence should start with a crime is an act instead of crime is an act. The second would be a clarification. So it says here, crime is an act or omission defined and punished under this code or special penal laws, committed with malice or with fault. This portion on committed with malice or with fault, would this also apply to special penal laws, as there are some special penal laws where intent, malice or fault would be irrelevant? And with that, I actually suggest that we revise this to say crime is an act or omission defined and punished by law enacted by the legislature. May I explain that this incorporates the basic principle in criminal law of nullum crimen, nulla poena sine lege, and it clarifies that police power is exercised by Congress, not by any other government body. Greg, binumungkahi pa ni Attorney Calica na maglagay ng karagdagang definisyon sa terminong special penal laws sa Article number 3 para anya maging maliwanag at klaro ang mga krimen na saklaw nito. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo, Greg.